Sabi sa balita, Isko Moreno at Sara Duterte magkasanib na. Pero pakinggan nyo ho kung paano sila mangampanya at kung ano yung kanilang plataforma de gobyerno talaga. Yan. Isko, Isko. Oh. Ako hindi na ako nakialam do sa mga sa mayoralty candidates ho, mga kababayan eh. Bakit? Unang-una, wala na naman din ho ako diyan sa sa Tondo, Maynila. No, diyan po kasi ako pinanganak sa Tondo, Maynila. Victor Manuel, shout out sa iyo. Oh. Ngayon mga kababayan, sabi ni Marijo, makapagtinda nga doon ng mani para tumalino mga yan. Eto, mga bossing. Si Isko, na napabalita po na binenta yung Divisoria dati. Anyway, hindi naman siya yung focus natin. Si Inday Sara Duterte ang magsasalita dito. Ano ho? Oh. Nang mainit na palakpak at sigawan! Vice President Sara Duterte! Ang ating Vice Presidente! Ayan na. Nagtataka ako naman sa Vice Presidente. Oy, shout out dyan sa mga nasa TikTok ha. Hindi ko kayo mabate kasi nandito po sila sa YouTube lahat, mga kababayan. Pero shout out sa inyo. Salamat sa mga gifts nyo. Oh, nagtataka ako sa Vice Presidente natin. Ang sinasabi ho dati, mga bossing, wala akong i-endorso na senador. Wala akong i-endorso na mga kandidato. At meron siyang nabitawan, no? Sabi, hindi ko nga alam kung doon sa Mindanao kung gusto nilang magpa-endorso sa akin. Kasi naman ho, mga kababayan, etong mga Duterte, nasa kanila ho ngayon ang trono, no? O nasa kanila ho ngayon yung kiss of death. Na kapag ka nabahiran ng apelidong Duterte ang iyong pangalan at ikaw ay kumakandidato, panigurado, talo ka. Di ho ba, mga bossing? Totoo! Tingnan mo, nag-aatrasa na ho sa kanila, mga boss. Nagtataka din ako, umiikot ang Vice Presidente, no? Para sa mga senatorial balls ng PDP. Lahat na, straight na daw, 10. Bakit? Kasi kapag ka nanalo ang 10, ang PDP straight 10, siyam lang ang kailangan niya para wag siyang ma-impeach. Di ba? Kabado, no? Kabado. Lumilikom ng boto para doon sa senatorial balls nila upang sa ganon, alam na ho mga kababayan, pag yan ang mga nanalo, hindi na yan kailangan yung patingin niya yung ebidensya, suriin ko. Hindi na kailangan siguro niyang mga yan na makinig sa hearing. Kasi ho, mga bossing, mismong sila ho, no? Sinasabi na nila, hihintuin ko ang impeachment. Robin Padilla, di ba? Wala pang paglilitis doon sa impeachment, pero ano sinasabi? Pipigilan ko po ang impeachment. Aba, akala ko ba naman tumakbo si Robin Padilla para sa sambayan ng Pilipino? Yun pala, tumakbo para sa mga Duterte. Kaya naman po ang ating Vice Presidente nagmamakaawa na kailangan 10. Pero sabi niya noon, no, mas masakit pa ang makipag-break, no, doon sa iyong kasintahan kaysa ma-impeach ng Congress. Pero ngayon nag-aatubili. Mga kababayan, sabi ni Jason sa TikTok, manahimik ka na. Vlog ko to, paano ako mananahimik? Aalis na ako. Jason, aalis na ako. Pinapalis ako ng DDS Sabi, manahimik ka na. Biruin mo pumasok sa vlog. Ng mga ng sumusuporta sa Pangulong Marcos. Ngayon papatahimikin ako. Di lalabas lang dapat. Madami yung gusto, straight. Sabi, tuloy mo, Mark Ramos. Si Jason sabi, manahimik ka na. Ano gusto? Magbablog ko. Ano po gagawin ko? Magbablog ako. Ganun lang. Pinipikon nyo kasi yung mga DDS eto ho, pakinggan na ho natin ang ating Vice Presidente, mga kababayan.
nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit Uy, saglit lang. Paano ba? Ilalatag ba natin yung plataforma ng PDP? Or magpapaawa tayo? Oh, magpapaawa ata, no, para mailabas daw ang dating Pangulong Duterte. Gamit na gamit ho yung taong nakaoblo o yung taong nandoon sa kulungan, mga kababayan. Biruin mo nasa oblo na. At alam naman natin, ang pinakamaaga na uwi niyan, mga bossing, after 8 years. Kung yun po ay kung hindi po siya guilty. Pero kapag ka-guilty ho, mga kababayan, tuluyan na po magmamigrate yan sa the Netherlands. Ano po, at kung sakaling maanong guilty, hahalo na po yan doon sa mga regular na preso. Yun po yung pagkakaintindi ko sa mga explanation dyan, no? Pagkatapos ng mga hearing, biruin mo, 8 years. Pagkatapos ng mga hearing na yon, napatunayan, guilty siya, pagkakaintindi ko, ililipat na ng preso yan. No? 88 na yun. Hindi ho. Kahit manalo ho, yung mga senador ninyo, yung Duterte, kahit manalo po, malabong mapauwi ang dating Pangulo. No? Oh, game. kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin na in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya kong kalimti din ha, basin makalimtan ko nimo, mabulok ko din ni. Oo, gusto nang makauwi ng dating Pangulong Duterte. Kaya lang, parang mali at wala namang kinalaman yung mga senador dyan. Kasi ho, mga kababayan, kung sakali po o sabi ni Panfila Bello, yes, Duterte. Isang sigawan muna tayo. Suled! Suled! Duterte! Isang suled muna, no? Yes, Duterte. Isulit niyo po ang Duterte. Ano ho, mga kababayan? Isulit ho yung Duterte. Bakit? Kailangan daw ng dating Pangulo para makauwi. Solid talaga, Duterte. Isang malakas nga, Duterte. Isang malakas nga ganon. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Tingin ko, ganun na nga ho talaga yung mangyayari. Talagang mabubulok na ho kayo dyan. Ngayon, maingay yung inyong pagkakakulong. Dahil nga po, dating Pangulo, gamit na gamit po nung inyong mga kandidato. No? Nung Duterte